Magandang tanghali sa inyo lahat mga ropa. Suplado Moto here ang inyong lingkod. So yun, may mga nagtatag sa atin at nagme-mention sa mainit na debate na gusto nilang mangyari. So mga ropa, madidisappoint lang kayo, hindi mangyayari yun. At I don't think na mangyayari yun. At I don't think pagbibigyan ng bawat content creator yung sinasabi ng isa. Kasi unang-una, isang malaking kabobohan na susunod ka sa isang tao na feeling niya entitled siya. Di ba? Yung ganung mindset, napaka-entitlement yun eh. Na ikaw yung masusunod. Bakit? Sino ka ba? Unang-una, ikaw naman yata nag-start doon na gusto mong maging liberal. Di ba? Ikaw ng hamon. Tapos ikaw gagawa lahat ng rules. Ano yun? Isang malaking kabubuhan. Correct me if I'm wrong guys ha, kasi yun lang yung napanood ko eh. At ayoko nang panoorin pa yung mga iba pang mga content na pinag-uusapan nila. Kasi para sa akin, wala naman talagang sasali. Kaya nga sinasabi nyo, isali nyo ako, di ba? Pero ang kilala lang ni Pinoy Extreme doon, 5. Kaya tayo, kahit ano tayo doon, ma-mention tayo doon, mga ropa, nakilala niyang, alam mo doon, di nag-agree sa mga sinasabi nung isa na yun. Hindi rin naman tayo sasali. Kasi it's a waste of time. Okay, wala tayong dapat patunayan. Kasi, ang gusto niya mangyari parang ano, di ba, 20 versus 1. So, ang nangyayari nito, parang ano eh, matalo-manalo siya. Magugustuhin siya na tao eh. Parang ano yan eh, di ba? Parang main character syndrome nga yung sinasabi nila. Kahit maargabyado ka, people will still admire you eh. Kasi napagsama-sama mo yung 20. 'Di ba? Kung 20 man yung gusto niya talagang maging katunggali niya. Pero hindi mangyayari yung mga rapa, believe me. Napakalabong patulan ng mga content creator yung mga ganong way. Ba't tayong pumayag na isa-isa? 'Di ba? Yung mga kukonti followers pinapatulan mo. Tapos yung kahit pa paano medyo angat-angat yung followers, ayaw mong patulan. Ano 'yun? 'Di ba? So very selective, 'di ba? Parang ano to eh, women mindset to eh, 'di ba? Naniniwala sa 50-50. Pero pag hindi na pabor sa kanila, ayaw na nila. 50-50 equal rights, walang problema. Pero pag equal responsibilities na, no, hindi pwede. Kailangan mas lamang ako, 'di ba? Kaya hindi yan mga ropa, hindi mangyayari yung mga ganyan. Or hindi matutuloy yung debate na yan, maniwala kayo sa akin. Actually, ginawa ko na siya ng content kahapon, mga ropa. Kaso sabi ko parang bubut pa kasi konti pa lang yung alam ko sa mga napanood ko. So kaya inulit ko lang ngayon. Pero nakagawa na tayo. Pero sabi ko parang kulang eh. 'Di ba? Parang mahirap magsalita tapos hindi ko pa alam lahat ng karamihang impormasyon. Pero para sa akin, like I said, hindi matutuloy yan. Unang-una pa lang, nung may nag-tag pa lang sa akin, sabi ko, ano to? Sinasali nyo ako, di ba? Hindi natin kailangan sumali sa ganun para masabi natin na tama yung mga pinagsasabi natin sa content natin, di ba? Kayo makakapagsabi niya, mga ropa. Kung may mali or kung may dapat baguhin sa mga sinasabi natin, di ba? Or sa mga content natin. Well, darating din naman talaga sa point na talaga magkakaiba tayo ng ng mga paniniwala at principles in life. Pero doon lang tayo sa realidad palagi. At doon tayo sa biology, mga ropa, di ba? Ibase natin sa biology ng babae at lalaki ang hinahanap natin sa bawat isa. Huwag natin ibasa sa kung ano yung pinaka-correct na sinasabi nila. Everything are good on papers eh. Pero it doesn't mean na realistic yung sinasabi niya or karamihan na sinasabi niya. Ganito na lang, example na lang. May aalis mo ba sa lalaki na hindi ma-appreciate ang ganda ng babae? Diba? Example na lang, yung sinasabi niyang pananamit ng mga kababaihan. Wala sa ikli, wala sa suot ng pananamit ng babae kung mababasto siya o hindi. Kasi nandun daw yun sa lalaki. What the fuck? Ikaw nga, iwanan mo ang bukas yung pinto ng kotse mo? Sige nga. May kotse ka, di ba? Iwanan mong bukas. Or let's say for example, yung mamahalin mong kotse, i-park mo sa alam mong hindi ka aya-ayang lugar. Di ba? Yun nga, lapidan lang yung bago mong motor ng kung sino-sino, parang tangina, wait lang. Well, ina-admire lang naman nila. Hindi naman nila sisirain, hindi naman nila sasakyan. Kumbaga, pinagmamasdan lang. Sometimes it feels good na humahanga sila sa motor mo. Pero most of the time, putang ina, baka mamaya matumba nila. O di ba? May ganun tayong feeling eh, di ba? So kaya ang babae,
hindi mo pwedeng i-allow yung pananamit nila is dapat okay lang. Na kahit maikli yung pananamit nila, basta wag tayo mag-react. Hindi mo pwedeng alisin yun na mag-react ang isang lalaki or mga kalalakihan sa sexing babae. Kaya nga, until now, it's proven na pag babae ang cover magazine, pag babae ang nasa billboard, talagang pagtitinginan. Diba? Kasi nga, iba ang feminine energy. Kasi tayong mga lalaki, yun ang nakakakuha ng atensyon natin, mga kababaihan. Hindi lang yung mga expensive things like cars, motorcycle, shoes, di ba? Hindi lang yung mga ganun, watches, hindi lang mga ganun, kundi yung mga kababaihan din, di ba? Kasi we are the market, mga ropa. We are the consumer of beauty. We are the one dictate kung maganda ba sila or hindi. Tapos sasabihin mo, mali ang lalaki pag napansin niya ang isang babae na talagang daring manamit. Like I said, sinabi ko na to sa ibang content natin, hindi isa-sexualize ng lalaki ang isang babae kung hindi niya sinesexualize yung sarili nila. Gets? Walang pinagkaiba. Okay, pasisimplihin natin. Walang pinagkaiba to sa mamamatay tao. What? O paano mga ropa? Ganito ha. Medyo anuhin natin yung utak nyo. Paligutin natin ng konti. Walang pinagkaiba yung pananamit ng sexy or daring sa krimen. Ano ibig ko sabihin dito? Kumbaga sa krimen, yung pananamit ng sexy or daring, premeditated. What? Parang premeditated murder by serial killer. Why? Kasi pinlano niya yun. Ang babae, laging based sa nararamdaman nila kung anong gusto nila suot, kung anong kulay, kung ano yung feel nila suot. So, ibig sabihin, planado. Diba? Kaya nga pag nag-cheat ang babae at nagpagalaw na siya sa ibang lalaki, tapos babalikan mo, gago ka. Hindi mo dapat balikan yun. Diba? Kasi unang-una, hindi na siya naging loyal sa'yo emotionally. Gets? Magkaiba ang lalaki at babae at hindi ko alam kung tatanggapin nyo yun na totoo yung sinasabi ko na magkaiba ang babae at lalaki pagdating sa loyalty. Di ba? Pag sinapak yung girlfriend mo at wala kang ginawa, ano mapipil niya? She doesn't feel safe pag kasama ka. So same thing sa lalaki. Pag ikaw sinesexualize mo yung sarili mo, nagpapasexy ka kahit kasama kita, or let's say talagang nagsusuot ka ng pansinin or provocative clothes para mapansin ka or makakuha ng ibang atensyon ng mga kalalakihan, then ibig sabihin hindi rin ako safe sa'yo o hindi safe yung magiging relationship ko for you. Then why do I need to give that relationship na hinihingi mo? Gets? Kaya mga ropa, huwag kayong umasa na matutupad yan or mangyayari ang debate na yan. Malabong malabo, one by one pwede. Sila muna ni Pinoy Extreme. Mas ano pa yun, mas magandang panoorin pa yun. Tsaka yung sinasabi niya ginagatasan dahil doon sa mga videos niya. Bro, kung ayaw mong sagutin or pakialaman yung mga sinasabi mo, di mag-private ka. Di ba? Yung pala yung gusto mo, feeling mo ginagatasan ka, lahat naman pwedeng gawin yun. Di ba? Sinasagot lang naman yung content mo. Ano ginagatasan ka dun? Feeling sobrang sikat naman mga ropa. Ba't ganon? Main character, feeling ape, pagtatanggol ng karamihan. Pero it's a good marketing yung ganon. Kaya niya gusto mangyari yung ganong bagay. It's because, like I said kanina, pag nangyari yon, manalo't matalo siya sa debate, talagang hahanga sa kanyang karamihan. Unang-una, nagawa niya yung gusto niya, may leverage siya. Ano to, chicks? Susunod ka lang sa gusto niya. Pangalawa, kung ikaw, alam mo yung paniniwala mo, may paninindigan ka bilang content creator, hindi ka susunod sa ganong sa ganong tema na gusto niya mangyari sa debate niya. Ano yun, everything parang lahat nakaano sa'yo, lahat nakapabor sa'yo. Di ba? Kaya nga yung sinasabi ko sa inyo ito yung parang babae naniniwala sa 50-50, pero pag equal responsibilities na ayaw na. Naniniwala sila sa 50-50, it should be talaga dapat pagdating sa babae at lalaki. Pero pag may hirap na or pag yung hindi na pabor sa kanila, ayaw na nila. Hindi ganun mga ropa. Gets? Pag 50-50, ibig sabihin dapat mag-meet halfway ka. Hindi yung ikaw lahat nagbibigay na pati yung tema na sasagutin, ikaw pa rin. At pati how many minutes. Diba? Hindi ganun. Kailangan may moderator. Kagaya yung di ba? Botohan. Di ba? May debate.
O, 2 minutes mo lang sasagutin. Lahat ng tatakbong presidente, ito, sasagutin mo. O, ano gagawin mo sa ano natin, problema natin sa China. O, so, kung sino pinakamalupit sumagot, syempre, yun ang papaboran ng karamihan tao. Eh, ang gusto niya, siya lahat. Di ba? Papalo ka lang. Eh, ano yun? Entitlement na yun. Di ba? Wala nang thrill yun kasi ikaw na lahat eh. Di ba? Feeling ano ka na nun, leader ka na nun. So, yun nga, sinasabi nila, main character syndrome. Hindi ganun. Tsaka hindi mo dapat tinitira yung mga content creator dahil dun sa dami ng followers nila. Eh kung sabihin natin nauna ka, di ba? Nauna ka eh. Natural, mas marami kang followers. So ngayon nagsisibulan yung iba. Sasabihin mo, konti lang yung followers nila. Hindi ganun. Hindi mo pwedeng birahin yung isang content creator because of their followers. Ang inaano dito is yung dunong, yung kaalaman. Di ba? Masyadong pinipersonal. Kaya nga nawalan din ako ng gana, mga ropa, nung may nagtag sa akin. Kumbaga si Pinoy Extreme, ang ganda nung approach niya eh. Yun, salamat, sabi niya. Ang ganda eh, di ba? Yung unang ano kaagad eh, yung unang banat kaagad ni Pinoy Extreme, ang ganda. Totoo naman, he's just trying to be nice. Di ba? Kahit na sa kabila ng magkakasalungat na paniniwala natin, he's still there to ano, kumbaga he's still trying to act nice sa'yo. Kumbaga hindi naman siya stupid, kumbaga hindi niya pinepersonal. Pero bigla mo sasabihin, oh, bigla ka naman bumait dyan. Ano yun? Di ba? Apakaiyakin naman, di ba? So paano ka makikipag ano doon? Paano ka makikipag-debate? Gets? So mahirap makipag-debate pag puro emotions ang pinapairal. Kaya nga mga ropa, yung mga ganitong tipo ng lalaki, yung kagaya na sinasabi ko sa inyo, ito yung mga mahirap mag-pull ng mga babae. What? Why? Because this guy is so fucking nice to women. Yes, oo, gusto ka ng mga kababaihan because of you're so fucking nice. Pero when it comes to sexual relationship, or when it comes to be in a relationship with you, hindi sila ma-attract sa'yo. Kaya kung ganito ka ka-nice at ganito ka white knight, pwedeng magustuhan ka ng babae because napaka-nice mong tao, or talagang naiintindihan mo nga sila. Di ba? Ganun mga babae, women empowerment eh. Kumbaga binibigyan mo sila ng power. Eh, paano mo bibigyan ng power ng mga kababaihan? Eh, hindi nga sila responsible sa kapangyarihan na meron sila. Di ba? Actually, napaka-powerful na ng mga kababaihan ngayon. Gets? Tapos lalo mo pang binubus. So kaya marami talaga humahanga sa kanya. Pero like I said, yung mga ganitong tipo ng lalaki, pag ganito ka, mahirap mag-pull ng babae, mga ropa. Gets? Kasi end up niya, ipiplis at ipiplis mo lang sila. Masyado siyang maraming sinasabi na hindi align sa realidad eh. Di ba? Tsaka wag kang man-block ng mga ng mga content creator. Kasi kung talagang naghahamon ka, dapat di mo sila iba-block. Kasi ang dyan, it shows lang na mararamdamin kang tao. Ang mo, yung mga nag-i-spam sa mga comment section mo, or mga DM sa'yo ng kahululan, yun ang i-block mo dahil makukulit. Pero yung mga content creator na ang gusto lang naman is makadebate ka and wala namang ibang intention, may mga fanbase ka, di ba? Pero wag kang mag-alala, I think loyal naman yung mga fanbase mo sa'yo kasi iba yung content mo eh. Salungat sa mga content na binibigay namin, di ba? So hindi mo kailangan magdamdam, hindi mo kailangan mag-worry about sa mga followers mo na babaliktad. Kasi kung talagang totoo or talagang malupit yung mga sinasabi mo at kapanipaniwala at dapat talaga sundin at na malapit sa realidad, eh hindi mo mawawala yung mga fanbase mo. Huwag kang masyadong sensitive, ropa. Okay? So mga ropa, anong takeaway natin dito? Hindi mangyayari to. Huwag kayong madelusyonan. Hindi mangyayari yung debate na yan. Mangyayari siguro 2 versus 1, di ba? Pero yung sinasabi niyang 20, 5, I don't think so. Kahit ako yung nandun sa 5, kahit ako yung nandun sa 20, hindi rin ako sasali. Dahil it's a waste fucking of time, at ang magbe-benefits lang ay siya. Kaya yan ang gusto niya mangyari. Ito pa mga ropa, lagi yung tatandaan, hindi lahat ng sinasabi ko o sinasabi ng same concept of content like mine or pwede nyo paniwalaan, pwede nyo sundin, dahil at the end of the day, nasa sa inyo pa rin yung desisyon. Kung sino yung gusto nyo paniwalaan at kung sino yung mas nakakatulong sa inyo mentally, emotionally, and of course, nandyan yung pagdating sa dating game. Piliin mo kung sino yung talaga nakakatulong sa'yo at nakapagbibigay sa'yo ng results. Look for longevity. Hindi yung puro sundot-sundot lang na result. Hindi pwedeng ganon. Kailangan
look for longevity. Okay? Kailangan yun talagang makikinabang ka for very long time. Ano yung benefits ko pag sinunod ko tong content creator na to? Ano yung pwede kong makuhang benefits pag sinunod ko tong content creator na to? Ano yung pwedeng maitulong sa akin itong content creator na to? And pinaka last is, dapat alam nyo yung realidad at katotohanan na pwedeng mangyari. Ano ba yung malapit sa realidad? Diba? Anyone can run a president. Pero syempre, ang pipiliin ng tao, yung may kakayahan at realidad na maging leader ng isang bansa. So, hindi lang yan mga ropa. Sa mga pinaniniwalaan yung content creator. Okay? Pero, hindi mo naman kailangan sampahin ang lahat ng content creator. Huwag kayong makipag-away ng dahil sa kanila. Alam ko, diehard fan kayo ng mga ibang content creator. Pero huwag nyo sirain yung araw nyo, yung mood nyo ng dahil lang sa pagtatanggol sa kanila. Kasi hindi naman lahat talaga mag-aagli sa sinasabi nila. Okay? Stop spamming comment section ng mga content creator para lang patunayan nyo na mas magaling yung pinapollow nyo content creator. Kasi it shows lang na masyado kayong sensitive, iyakin, at ayaw nyo tumanggap ng opinion ng iba. Okay? So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. And bye-bye. Show love, peace out, and di tayo mysterious mga ropa. So kung mapapansin nyo, naka-brown tayo. Sinod lang natin ulit. So yung update sa ano natin, malapit na mga ropa, yung hoodie natin. Pucha. Ay di magugustuhan yan. Pucha, excited na ako. Excited na ako suotin araw-araw, at excited na ako i-video, at excited na ako i-gala.